May isang batang mahirap. Nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imit. Malimit siyang nag-iisa. Laging nasa isang sulok. Kapag nakaupo na'y tila ipinagkit. Laging nakayupo, mailap ang mga mata, sisigat lamang kapag tinatawag ng guro. Halos paanas pa kung magsalita. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang natuklas ang kaiba ang kanyang kalagayan sa mga kaklase. Ipinakita at ipinabatid nila iyon sa kanya. Mayayaman sila. Magaganda at iba-iba ang kanilang damit na pamasok sa paaralan. Malimit nila siyang tuksohin sapagkat ang kanyang damit, kahit nga malinis, ay halatang luma na, palibhas ay kapasin at punong-puno ng salsi. Ilarawan ang pisikal at emosyonal na kalagayan ng batang babae. Kapag oras na ng kainan at labasan na ng kani-kanilang pagkain, halos ayaw niyang ilitaw ang kanyang baon. Itatago niya sa kandanggan ang kanyang pagkain, pipiraso na pakonti-konti, tuloy subaw sa bibig, mabilis upang hindi malaman ng mga kaklase ang kanyang dalang pagkain. Sa sulok ng kanyang mata ay masusulyapan niya ang mga pagkaing nakadisplay sa ibabaw ng pupiter ng mga kaklase, mansanas, sandwiches, kending may iba-ibang hugis at kulay na pambalot na palara. Ang panunukso ng mga kaklase ay hindi nagwawakas sa kanyang mga damit. Tatangkain nilang silipin kung ano ang kanyang pagkain at sila'y magtatawanan kapag nakita nilang ang kanyang baon ay isa lamang pirasong tinapay na karaniway walang palaman. Kaya lumayo siya sa kanila. Naging walang kibo, mapag-isa. Ang nangyayaring ito ay hindi naman lingid sa kanyang ina. Sa bahay ay di minsan o makalawa siyang umuuwing umiiyak dahil sa panunukso ng mga kaklase, at siya'y magsusumbong. Mapapakagatlabi ang kanyang ina, matagal itong hindi makakakibo, at sabay haplos nito sa kanyang buhok at paalong sasabihin sa kanya, hayaan mo sila anak, huwag mo silang pansinin, hamo, kapag nakakuha ng maraming pera ang iyong ama, makakapagbaon ka na rin ng masasarap na pagkain, mabibili na rin kita ng maraming damit. At lumipas pa ang maraming araw. Ngunit ang amay hindi pa rin nakapag-uwi ng maraming pera kaya ganoon pa rin ang kanilang buhay. Ngunit ang amay hindi pa rin nakapag-uwi ng maraming pera kaya ganoon pa rin ang kanilang buhay. Ngunit ang batay unti-unting nakaunawa sa kanilang kalagayan. Natutuhan niyang makibahagi sa malaking suliranan ng kanilang pamilya. Natutuhan niyang sarilinin ang pagdaramdam sa panunukso ng mga kaklase. Hindi na siya umuuwing umiiyak. Hindi na siya nagsusumbong sa kanyang ina. Sa kanyang pagiging tahimik ay ipinalalagay ng kanyang mga kaklase na siya'y kanilang talan-talunan kaya lalong sumidhi ang kanilang pambubuska. Lumang damit, di masarap na pagkain, mahirap, isinalaksak nila sa kanyang isip. Hanggang isang araw ay natuto siyang lumaban. Sa buong pagtataka nila ay bigla na lamang nagkatinig ang mahirap na batang babaeng laging kapasin, puno ng salsi, at luma ang damit, ang batang laging kakaunti ang baong pagkain. Yaw isa na naman sanang pagkakataong walang magawa ang kanyang mga kaklase at siya na naman ang kanilang tinutokso. Alam nyo, aniya sa malakas at nagmamalaking tinig, ako'y may sandaang damit sa bahay. Nagkatinginan ang kanyang mga kaklase, hindi sila makapaniwala. Kung totoo ay ba't lagi na lang luma ang suot mo? Mabilis ang naging tugon niya, dahil iniingatan ko ang aking sandaang damit. Ayokong maluma agad. Sinungaling ka. Ipakita mo muna sa amin para kami maniwala. Iisang tinig na sabi nila sa batang mahirap. Hindi ko madadala rito. Baka makagalitin ako ni nanay. Kung gusto niya sasabihin ko na lang kung ano ang tabas, kung ano ang tela, kung ano ang kulay, kung may laso o abyaleklak. At nagsimula na nga siyang maglarawan ng kanyang mga damit. Ayon sa kanya ay may damit siya para sa iba-ibang okasyon. May damit siyang pambahay, pantulog, pampaaralan, pansimbahan, at iba pa. Naging mahaba ang kanyang pagkukwento. Paano'y inilarawan niya hanggang kaliit-liitang detalye ang bawat isa sa kanyang sandaang damit. Tulad halimbawa ang isang damit na pandalo niya sa pagtitipon. May kintab na rosas ang tela nito na sinabugan ng pinagupit-gupit na mumunting bulaklak at makikislap na rosas at puting abaloryo. Bolga ang manggas. May tig-isang malaking laso sa magkabilang balikat. Hanggang sakong ang haba ng damit. O kaya ang kanyang dilaw na pantulog na may prutas sa kwelyo, manggas, at laylayan. O ang kanyang puting pansimba na may malapad na sinturon at malalaking bulsa. Mula nooy naging kaibigan niya ang mga kaklase. Ngayon siya ang naging tagapagsalita at sila naman ang kanyang tagapakinig.
Lahat sila'y natutuwa sa kanyang kwento tungkol sa sandaang damit. Nawala ang kanyang pagkamahiyain. Naging masayahin siya bagaman patuloy pa rin ang kanyang pamamayat kahit ngayon nabibigyan nila siya ng kapiraso ng kanilang baong mansanas o sandwich, isa o dalawang candy. Ngunit isang araw ay hindi pumasok sa klase ang mahirap na batang babaeng may sandaang damit. Saka ng sumunod na araw. At nang sumunod pa. At pagkaraan ng isang linggong hindi niya pagpasok ay nabahala ang kanyang mga kaklase at guro. Isang araw ay nagpasya silang dalawin ang batang matagal na lumiban sa klase. Ang natagpuan nilang bahay ay sira-sira at nakadyere na sa kalumaan. Sumungaw ang isang babaeng payat, iyon ang ina ng batang mahirap. Pinatuloy sila at nakita nila ang maliit na kabuuan ng kabahayan na salat sa anumang marangyang kasangkapan. Nakaritay ang batang babaeng may sakit pala. Ngunit sa mga dumalaw ay di agad ang may sakit ang napagtuunang pansin kundi ang mga papel na maayos na nakahanay at nakadikit sa dingding na kinasasandagan ng T-Eres. Lumapit sila sa sulok na yawn at nakita nilang ang mga papel na nakadikit sa dingding ay ang drawing ng bawat isa sa kanyang sandaang damit. Magaganda, makukulay. Naroong lahat ang kanyang naikwento. Totoo't naroon ang sinasabi niyang rosas na damit na pandalo sa pagtitipon. Naroon din ang drawing ng kanyang pantulog, ang kanyang pansimba, ang sinasabi niyang pamasok sa paaralan na kailan may hindi nasal ayan ng mga kaklase dahil ayon sa kaniya ay nakatagot iniingatan niya sa bahay. Sandaang damit na pawang iginuhit lamang.